Okay, magandang araw sa inyong lahat. Aking Archi students. Ngayon, i-discuss ko lang itong quadrilateral. No? Part kasi pa rin ng midterm exam nyo itong quadrilateral. Okay, pwede nyo skip na lang yung iba kung na-discuss na ni Ma'am Bit sa inyo. Pero may mga iba kasi dito na hindi niya daw na-discuss sa inyo. Okay, so sisimulan ko pa rin from the top. Quadrilateral. Okay, define muna natin si quadrilateral. Definition, a quadrilateral is a four-sided polygon. Simpleng-simple, no? Four-sided polygon. Ang tawag din sa kanya ay tetragon or quadrangle. Okay? Meron tayong classification ng quadrilateral na nakabase sa kanilang parallel sides. Una, meron tayong tinatawag na parallelogram. Okay, pangalawa, we have the trapezoid. At pangatlo, trapezium. Bahala na kayo kung anong pronunciation, no? Sa parallelogram, guys, meron tayong dalawang pares ng parallel side. Asan yun? Una, ito yung horizontal. Okay, isang pair, pangalawang pair, ayan. Basta may dalawang pair, guys, parallelogram yun, matik. Parallelogram si rectangle, si square, si rhombus, mga parallelogram yun. Pangalawa si trapezoid. Si trapezoid, isang pair lang. Okay, isang pair lang ang tawag. Trapezoid ang tawag kapag may isang pair na parallel sides. Okay, one pair, ayan yung isang pair natin. Pwede din yung patayo kung gusto nyo. Pwedeng patayo yung pair tapos yung pahiga is hindi na parallel. When we say parallel, alam nyo ba yung parallel? Nga pala, hindi ko na-discuss, no? Parallel is kapag same yung slope nila. Okay, kung horizontal yung isa, yung kaparallel niya ay horizontal din. Kung vertical yung isa, yung kaparallel niya ay vertical din. Okay. Now, pangatlo, meron tayong trapezium na lang. Hindi ko alam yung basa. Basta trapezium. Yan ay walang pares na parallel side. Walang pares. Lahat ay magkakaiba yung direction ng line. Okay. Okay, meron tayong hierarchy ng quadrilateral. Okay, yung unang tatlo, yan, yung classification based on number of parallel sides. Sa trapezium, meron tayong tinatawag na kite. Okay? Si kite, lahat ng sides niyan ay hindi parallel sa isa't isa. Yan lang yung isa sa trapezium. Sa trapezoid din, may isa lang din. Yan si isosceles trapezoid. Ibig sabihin ng isosceles trapezoid, same yung angle dito. May angle dito. Equal yung angle niya dito. Okay, kung sinabi mong 60 yung isa, ito, 60 degrees din to. Okay, yun yung isosceles trapezoid. Now, sa parallelogram, meron tayong dalawa, si rectangle at si rhombus. Sir, asan si square? Si square nasa baba nilang dalawa. Ayan si square. Si square, pwede mong tawaging rectangle or rhombus. Technically, square is a rectangle. At the same time, it is a rhombus. Okay? Now, proceed tayo sa general formulas ng area ng isang quadrilateral. Okay. So, we have this quadrilateral. Apat na side. Basta apat na side, quadrilateral yun. Okay? Meron tayong diagonal, tawagin nating E1. By the way, yung sides ng quadrilateral, tinawag nating ABCD. Okay? E1 yung isang diagonal, tapos E2 yung isa. Okay? Unang formula ng area ng quadrilateral, we have 1/2 E1 E2 times sine of theta. Okay, ano ba si theta dyan? Asan si theta, sir? Si theta
kahit anong angulo between E1 and E2. Okay, ibig sabihin, kahit saan dito, pwedeng ito si theta. Itong white na to, equal lang din naman dito. Pwede rin yan si theta. Pwede rin yung nasa taas. Pwede rin ito si theta kung gusto mo. Pwede rin. Okay, ito is equal naman dito. Okay, kahit saan dyan sa apat yung theta natin. Okay, pangalawang formula ng area. Yan, 1/4 times the quantity of a squared plus c squared minus b squared minus d squared times the absolute value of tangent of theta. Ito guys, mga general formula sa quadrilateral. Ibig sabihin, lahat ng quadrilateral, yung pinakita kong hierarchy kanina, pwede nyong gamitin tong mga formula na to. Applied pa rin dun. Okay, lahat naman yun quadrilateral. Pero kasi meron tayong mga simplified form ng formula. Papakita natin mamaya. Okay? Meron tayong pangatlong formula. Ayun, no? Sobrang haba. Okay. Involved dyan ang ating semi-perimeter na naman. Laging meron si S, no? So, square root of S minus A times S minus B times S minus C times S minus D minus ABCD cosine squared 1/2 of A plus C. Sir, asan si A plus C? Ito na lang tandaan nyo. Sa A plus C, yan ay sum of any opposite angle ng quadrilateral. Yan na lang yung tandaan nyo dyan. Sum of any opposite angle. Sasabihin naman yun sa problem. Sir, ano ba yung opposite angle? Opposite angle, ibig sabihin, ito. Tingnan dito sa shape, ito. Itong angle na to, itong yellow na to, tsaka itong yellow na to, opposite angle yung dalawa. Opposite angle. Same is true with anong kulay? Violet na lang. Itong violet, tsaka itong violet. Opposite angle yung dalawang yan. Okay, ganun yung opposite angle. Now, proceed tayo sa parallelogram. Okay, parallelogram yung unang classification ng quadrilateral. Ano nga ulit si parallelogram? Meron siyang dalawang pares ng parallel sides. Okay, yung parallel side na yun, syempre opposite yun. Tapos, ang tawag din kay parallelogram ay rhomboid. Rhomboid. So, ito si parallelogram. Again, no, si rectangle, square, at rhombus, parallelogram din yun. Okay? So, kung ano tong ipapakita kong properties ni parallelogram, applied din kay rectangle, rhombus, at square. Una, opposite sides are congruent. Ano ibig sabihin? Same ang slope and measurement ng opposite sides. For example, itong side na to, tawagin nating A. Malamang A din to. Kasi nga, congruent daw sila. Same yan. Itong taas, tawagin nating B. B din yung baba. Okay. Pangalawang property, opposite interior angles are congruent. Opposite angle, yung sinabi ko kanina. Itong angle na to, at saka yun, ayan pareho yan, pareho yung measure. Kung 60 to, assuming 60 din yun. Okay, sa parallelogram lang yun hindi sa trapezoid, hindi sa trapezium. Again, ito din, kunyari, siguro 120 to, pwede mo ring sabing 120 yung opposite niya. Yellow, naka-color code naman. Okay? Pangatlong property, consecutive angles are supplementary. Ano ibig sabihin nun? Yung magkatabing angle daw, ang sum nila ay 180. When we say supplementary, ang sum nila ay 180. Kunyari, ang value nitong angle na to, itong yellow na to ay 80. Kunyari lang let's say 100. Kunyari lang, 100 yung value niya.
Ang value ng katabing angle niya ay 180 minus 100. So, that is 80. O, kunyari, 120 tong yelo. Ang value ng katabi niyang angle ay 60 kasi minus 180. Okay? O, pang-apat. A diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. When we say diagonal, it connects two vertex na opposite. So, we have this diagonal. Ba't pinangalan kong dito? Ba't hindi D1? Meron palang D1 dito. Ito isang diagonal. Ito yung isang diagonal. Okay, si D2, hinahati niya si parallelogram into two equal triangles. Ganon din si D1. Hinati niya si parallelogram ng two equal triangles. And pangalawa, panghuli, the two diagonals bisect each other. What do you mean by bisect, sir? Ibig sabihin ng bisect ay hinahati niya ng two equal measurement. Kunyari si D1, hinahati niya si D2, tapos yung hati na yon equal. Kunyari yung measurement ni D2 ay 8. Okay, yung dinaanan ni D1 ay mismong gitna ni D2. So, ang magiging measurement ng dalawang nahati ay 4 and 4. Kunyari lang, ha? Ganun yung ibig sabihin ng bisect. Hinati mo sa gitna. Hinati mo sa gitna. Okay, now proceed tayo sa formulas. We have this formula. Meron tayong area. A par yung ginawa kong notation. Ang area ng parallelogram is equal to base times height. Sir, asan si height? Si height, ayan o. Ayan, yung height na yan, vertical ha. Base is ito. Base to ha, hindi B. Nasakto lang kasi na B yung ano natin eh. Yung notation natin. Pero base dapat yan ha. Itong baba. Baba. Meron ding isa pa. AB is equal to sin theta. Itong B dito, B na talaga yan, hindi yan base. AB times sin of theta. Sir, ano si theta? Nasaan si theta dyan? Si theta ay any interior angle. Any interior angle meaning kahit saan dito sa pink or yellow na yan. 4 lang naman yung interior angle natin sa parallelogram. So, kahit saan dyan sa 4 yung gamitin mong theta. Okay, pangalawa, meron tayong perimeter. When we say perimeter, it is just the sum of sides. Yung sides natin dito, 2A tsaka 2B. So, pinag-add lang yun. 2A plus 2B. Okay? And pangatlo, meron din tayong length ni D. Itong diagonal na to. That is, D is equal to the square root of A squared plus B squared minus 2AB cosine alpha. Itong formula na to ay galing sa cosine law of triangles. Pwede nyong tignan yun kung gusto nyo. Doon na-derive tong formula. Cosine law of triangles. Sir, ano si alpha? Alpha pala to ha. Alpha yung tawag dyan. Si alpha ay angle opposite to the diagonal. Sir, anong ibig sabihin? Okay, kung si D1 yung gusto kong hanapin ang length, ang gagamitin kong alpha is dapat itong pink. Kasi D1. Opposite ni D1 ay itong pink. Kung si D2 naman, ang hanapan ko ng length, ang gagamitin kong alpha ay yung yellow na to. Kasi ito yung opposite niya. Okay, sana na-gets yun. Okay, itong area ng mga parallelogram, I mean formulas ng parallelogram, pwede mo tong gamitin sa square, rhombus, at rectangle kasi parallelogram lang din sila. Dito manggagaling yung mga formula natin sa rectangle, square, at rhombus. Dito lang madederive. Okay? So, kahit ito lang yung i-memorize mo. Itong tatlong to. Pero open formula naman ata kayo. Okay? Proceed tayo ngayon sa rectangle. Rectangle. Ano si rectangle? It is a parallelogram whose interior angles are right angles.
Right angles meaning ilang degree? 90. Okay, we have this rectangle. Yung interior angle niya daw ay right angles. Itong mga angle na to, 90 yan. 90, 90, 90, 90. Okay, mga 90 degree angle. Meron tayong mga formula ulit. Area is just length times width. Okay? Or base times height. Diba? Base niya is yung length din. Yung width niya is yung height niya. Pareho lang. Parang kanina sa parallelogram. Ito, perimeter. 2 L tsaka 2 W. Kanina sa parallelogram, 2 A tsaka 2 B. Pinalitan lang yung letter. Okay? Length of diagonal naman, yan. Galing sa Pythagorean theorem of triangles. Okay, D is equal to the square root of L squared plus W squared. Itong tatlong formula na to, galing lang sa formula ni parallelogram. Doon lang na-derive. Okay? Now, proceed tayo sa square. Mabilisan lang. Okay. A square is a what? Anong definition? It is a rectangle with 4 equal sides. Diba sa hierarchy natin kanina, nasa baba ni rectangle si square. Okay? So, square is a rectangle. Square is also a rhombus. Mamaya yung rhombus, no? Square muna tayo. Square. Yan. Square. Equal sides. Kaya S tsaka S. Okay? Formula sa square, we have the area. Multiply mo lang yung dalawang sides. Or base times height, di ba? Base times height. Ang base mo ay S. Ang height mo is S. So, S times S is S squared. Dun lang din galing. Pangalawa, perimeter. Sum ng sides. 4S. 4 na S. Kanina kasi, yung sa rectangle natin, ay yung sa parallelogram natin, AABB to. Kaya 2 A, 2 B. Ito naman is 4 na S. Kaya 4S. Doon lang din galing. And lastly, we have the length of the diagonal na galing lang din sa Pythagorean theorem. Pakita natin. Okay. D, wala na, naglalag na. Is equal to S squared plus S squared. Ito yung D ng rectangle. Length at width lang kasi yung nakalagay instead of S, L tsaka W. Ito kasi pareho namang S, so S din yan. Yan, pwede mo gawing 2S squared. Okay? Ano ba ang square root ni 2? Square root of 2 pa rin. Di mo yan malalabas. Ang square root ni S squared, pwede mong ilabas si S squared, magiging S na lang siya. Kaya nakuha yung S square root of 2. Okay. Yan lang yung formula natin sa square. Now, we go to rhombus. Ito ata yung di na-discuss ni Ma'am Vit sa inyo. Rhombus is just a parallelogram with 4 equal sides. Ha? Sir, di ba square yun? 4 equal sides. Okay, unlike a square kasi, rhombus is not a rectangle. Kasi wala siyang right angles. Ito yung itsura ng rhombus. Parang diamond na pinaganon. Ba? Parang diamond siya. Kung titignan mo sa, diamond. Itong rhombus, equal sides yan. S, 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 S. 4 na S yan. Okay? Paano masasabing square si rhombus kapag right angles yung niya? A rhombus with right angles becomes a square. Ito kasi hindi right angle to. Halata naman eh. Hindi yan kwadrado. May mga value yan na hindi 90. So, proceed tayo sa formulas. Ang formula, ang area ng isang rhombus is given by the equation 1/2 times D1 times D2. Equal din sa 1/2 daw. Equal din sa S times H or base times height to. Base times height lang din to.
Ang base mo kasi is S, oh. S din ang base dito. Yung height mo, yun pa rin. Ayan, oh. Okay. Then perimeter is sum of sides. So, 4 na S yan. So, we have 4S. And finally, the length of the diagonal is D1 is yung tandaan nyo, si D1 dito is yung shorter diagonal, yung mas maikling diagonal. Si D2 yung mas mahabang diagonal. Pag nagbaliktad kasi yun, mali na yung equation mo. Okay, so the shorter diagonal is equal to the length of the longer diagonal multiplied by the tangent of theta over 2. Sir, asan si theta dyan? Yung opposite ni D1. Yan. Opposite ni D1 lagi yung theta. Okay? Now, sit tayo sa example. Mamaya si trapezoid at si trapezium. Okay? Number 1. A rectangular beam is 8 meters long and 5 meters wide. Find the area and the perimeter of the beam. Napaka-basic naman yan, sir. So, rectangle, 8 by 5 daw. Kunin si area at perimeter. Area ay length times width. Ang length ay 8, width ay 5. So, 8 times 5, that is equal to 40 square meters. Remind ko kayo sa unit kasi yung iba hindi pa ata alam. Kapag area, guys, laging may square yan. Pasensya sa sulat ko, naka-mouse lang kasi ako eh. Square. Square meter, square inches, square centimeter, square millimeter, mga ganon. Kapag volume, that is cube. Or cubic. Pwede ring CU dot. Okay, cubic meters, cubic centimeters, cubic inches. Mga ganon. Okay? Kapag length naman, wala. Meters, centimeters, ganon. Yung perimeter is a length. Kasi sum lang naman ng sides. Kunin natin yung perimeter. 2L plus 2W. Substitute si L at W. 2 times 8, 16. Plus 2 times 5, 10. 16 plus 10 is 26. Unit ay meters. Walang square, walang cube. Kasi perimeter yan. It is just a length. Number 2. Find the length of the side of the square inscribed in a circle of radius 8 centimeters. Again, pag inscribe, nasa loob. Okay, si square daw, nasa loob ni circle. Yung radius daw ni circle ay 8 centimeter. Kung yung radius ay 8 centimeter, ano si diameter? Diameter is twice the radius, so 16. Anong napansin nyo? Yung diameter na sakto na diagonal ni square. Yung diameter ni circle na sakto na diameter na diagonal ni square. Okay, so pwede nating sabihin na the diagonal is equal to 16. Ano ang formula natin ng diagonal ni square? That is S square root of 2. By the way, ang pinapahanap sa atin is length ng side ng square. Tawagin nating S. Hindi ko lang nalagay. Pasensya, no? S. S yung hinahanap. S to. Pare-parehong S yan. Kasi square yan. Okay. S square root of 2. Palitan natin si D ng 16. Kasi nga 16 daw si D. So 16 is equal to S square root of 2. Paano ngayon kunin si S? I-divide mo both sides by square root of 2. Bakit? Para makancel tong square root of 2 dito. Cancel na yan. So, makuha mo na si S. That is 16 over square root of 2. Or that is equal to, kapag in-input mo sa calcu to, equal yan sa 11.31 centimeter. Okay? Number 3. Bilisan natin. I-post-post nyo na lang kung mabilis. The diagonal of a rectangle is 35 meters long and make an angle of 40 degree with one side of the rectangle. Find the area and perimeter of the rectangle. Okay, so rectangle yung given, no?
na figure natin. Meron tayong rectangle. Tapos, yung diagonal daw, diagonal ni rectangle ay 35 meters. So, yan, 35 meters. O ngayon, yung diagonal daw makes an angle of 40 degrees with one side of the rectangle. So, may 40 degrees dito. O, yan na lang. Pwede yung kabila ang gusto nyo. Same lang yung makukuha yung sagot. Kung sakali. Ito na lang yung ginawa kong 40. Pwede ito yung gawin yung 40 kung gusto nyo. Ito. Pero yung isa na lang, no? Yun na lang ginamit ko. Okay. Ang pinapahanap, guys, is area and perimeter. O sa area ng rectangle, kailangan natin ng length and width. Same is true sa perimeter. Kailangan natin ng length and width. O paano natin kukunin yun? Given yung diagonal. Pwede ba natin gamitin yung formula ng diagonal? Hindi, kasi dalawa yung unknown mo. Diba yung formula ng diagonal is ano? Ng square ng rectangle is d equal to square root of L squared plus W squared. Kaso wala nga tayong L at W. Paano mo masosolve? 35 lang yung given sa'yo. 35 yung D. Eh, dalawa yung unknown mo. So, no. Wag yan. Ang gawin natin, guys, kukunin natin tong triangle na to. Kung kita nyo. Tong triangle. Boom. Ayan. Ayan, triangle na yan. Length at width. Eto, angle na to, alam nating 40 yan. Tapos itong length nitong hypotenuse ay 35. Hypotenuse to kasi right triangle ito, guys. This is a right triangle. Ito ay 90 degrees. Kwadrado. O ngayon, paano kunin si L at W using trigonometry? Ito ay isang right triangle, so pwede kong applyan ng SOHCAHTOA. Okay? Now, i-consider natin tong 40 degree angle. Si 40 degree, opposite niya si W, adjacent niya si L, and hypotenuse si 35. Now, 40 degrees, isolve muna natin si si W. So, 40 degree, opposite niya si W, hypotenuse ay 35. So, we have opposite and hypotenuse. Ano yon sa SOHCAHTOA? That is SO, kasi SOH, sine is equal to opposite over hypotenuse. So, sine of theta is opposite over hypotenuse. Ang theta natin ay 40. Ang opposite ni 40 ay W. Ang hypotenuse ay 35. So, palitan natin yan. Sine of 40 is equal to W over 35. O, now, yan ay i-cross multiply mo lang si 35, lipat mo lang doon para ma-isolate si W. So, 35 times sine 40 is equal to W. Input nyo yan sa calcu. Ang lalabas ay 22 point. Okay, we have solved for W. Kunin na naman natin si L, si length. Okay, si length ay adjacent ni 40. Tapos given yung hypotenuse. So, anong trigo function yun? Adjacent at hypotenuse sa SOHCAHTOA, that is CAH or CAH, which is cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Okay, so si cosine ni theta ay equal sa adjacent over hypotenuse. Ang theta natin ay 40. Ang adjacent ni 40 or katabi ay L. Ang hypotenuse ay 35. So, palitan natin yan. 40 is equal to L over 35. Again, you cross multiply, guys. Si 35, lipat mo lang dun, no? Tapos, magiging 35 times cosine 40 is equal to L. Input sa calcu, itong 35 cosine 40, magiging 26.81. O, kuha na si length at width, pwede na isolve si area at perimeter.
So we have the area times length times width. Area times, wala na. Area is equal to length times width pala. Ang length ay 26.81, width is 22.5. I-multiply mo lang, equal to 603.225. Oh, area to, so square meter. Okay lang kung 2 decimal, magiging 0.23. Okay lang yun. Now we solve for perimeter kasi pinapahanap din. Perimeter ni square ay 2L plus 2W. That is equal to 2 times 26.81 plus 2 times 22.5 is equal to 98.62 meters. Okay, number 4. Find the area of a parallelogram having sides 20 and 25 inches and an included angle of 25 degree. So, parallelogram daw. Parallelogram. Ayan, parallelogram. Yung isa ay 25 inches, yung isang side. Itong taas na lang yung gagawin kong 25. Tawagin nating A. Yung 20, itong isang side. Okay, kung 25 yan, malamang sa malamang, 25 din tong nasa baba. Parallelogram yan eh. 20. Two pairs of parallel or congruent sides. Okay, included angle daw ay 25. What do we mean by included angle? Yung nasa gitna ni 25 at 20. Eto. Sir, nasa gitna din naman ng 25 at 22 ah. Common sense guys. Malamang ito ay more than 90 degree. Kasi lumagpas na siya sa kwadrado. Diba? Kung dodrawingan mo ng vertical line dito, ito yung 90 oh. Ito lang. May sobra pa dyan. Di more than 90 na yon. Wala. Hindi pwedeng yan yung 25. Ito yung 25. Siya ay isang acute angle. Okay? Now, ano ba ang area ng isang parallelogram? Gamitin natin yung AB sin theta. Kasi may given na theta. Okay? AB, so 25 times 20 times sine of 25 degrees. That is equal to 211.31 square inches. Again, area siya kaya naka-square. Tapos inches yung unit natin. Naglalag ba? Nag-export kasi yung isang isang lecture video kaya naglalag. Okay. Now, example 5 tayo, last example sa parallelogram, tapos move tayo sa trapezoid at trapezium. Okay. Sabi dito, if the sides and an included angle of a parallelogram are 15, 25, and 65 respectively, find the length of the shorter diagonal, the length of the longer diagonal, the height of the parallelogram, and the area of the parallelogram. Okay, parallelogram ulit. 15 at 25 daw yung measure. Tapos yung included angle ay 65. Hindi pwedeng 65 ito. Kasi more than 90 dapat to. Okay? Una muna tayo. The length of the shorter diagonal. Okay. Ano ang shorter diagonal dito? Ito ba? Or ito? Diba? Kitang-kita naman. Pwede mong sabihin na ito yung shorter diagonal. Kitang-kita naman eh. Mas maliit siya. Tawagin nating D1. Now, ano ba ang formula ng diagonal ng isang parallelogram? That is the cosine law. D is equal to square root of a squared plus b squared minus 2ab cosine of alpha. Again, si alpha, yung angle opposite ng diagonal. Okay, ito yung diagonal natin. Ang opposite angle niya ay 65. So, 65 yung gagamitin nating alpha. A and B is given. Alpha is now given. Substitute lang. D is equal to 25 squared plus 20 squared minus 2 times 25 times 20 cosine 65.
Input sa CalQ, ang lalabas, 23.09 inches. Okay, letter B tayo. Length of the longer diagonal. Longer diagonal, malamang yung kabilang diagonal na yon. Itong diagonal na to, naglalag nga, oh. So, ayan. D2. Okay, D2. Tawagin natin D2. Again, formula ni diagonal ay, ayun pa rin yung ginamit sa letter A, pero iba na ngayon ang alpha natin, guys, kasi hindi na opposite ni D2 si 65. Ang opposite ngayon ni D2 ay itong angle na to. Dito. Or yung kabila, ito. O, paano natin kukunin ngayon yan? Yung angle na yan. Eh, di ba nasa properties ng parallelogram na consecutive angles are supplementary. Ibig sabihin, ang sum ng dalawang magkatabing angle ay 180. Kapag pinag-add mo daw yung dalawang magkatabing angle, 180. So, kung 65 to, ano tong angle na katabi niya? Eh, that is 180 minus 65. Okay? That is equal to 115. So, yan ngayon ang alpha natin. Drawingan ko lang to para makita nung iba. Ang naging alpha natin dito is ito. Yan. Alpha is equal to 115. So, direct substitute na lang yan, no? A is 25, B is 15. Di ko lang naulit, no? Bakit 20 pala yung ginamit ko? Dapat 15 to, guys. Dapat 15. Pati yung sa letter A kanina. 15. Ay, shit. Sorry. Okay, 15 dapat, hindi 20. Ulitin ko na lang mamaya pag isesend ko yung file. That is 15. Ang sagot ay 34.16 inches. Try nga natin sa CalQ. Baka 20 rin yung na-input ko sa CalQ. So that is square root of 25 squared plus 15 dapat, 15 squared minus 25, minus 25 times 15 times 2 cosine of 115 equal to, tama lang yung na-compute ko, mali lang yung input, yung nakalagay sa PowerPoint, dapat 15. Okay? Okay, now letter C tayo. Letter C is a height daw ni parallelogram. Si height, yung vertical component. So, ito, height. Now, paano natin kukunin yan? Wala tayong formula ng height. Okay, guys. Tingnan nyo, pwede natin kunin tong triangle dito. Okay, kunin natin tong triangle. So, ito yun. Itong side na to, itong hypotenuse, yan ay equal sa B or 15. Itong angle dito ay, ito 65, opposite niya ay pareho niya, 65 din to. So 65 din to. Tapos itong height, tawagin natin h. Again, pwedeng gamitan ng SOHCAHTOA. Okay, anong function sa SOHCAHTOA? Si 65 ay opposite niya si h, tapos given yung hypotenuse mo. So opposite hypotenuse, that is SOH. Sine of theta is equal to opposite over hypotenuse. Ang sine ngayon ni 65, ang opposite niya ay h, hypotenuse ay 15, so sine of 65 is equal to h over 15. Ganun ulit. Lipat mo si 15 dito. Okay? So, h is equal to sine, 15 sine 65. Input sa CalQ, that is equal to 13.59 meters. Okay, now we move to letter D, area ng parallelogram.
Gamitin na lang natin si base times height. Kasi meron na tayong height, meron din tayong base. Again porket B to, hindi to yung base. Ang base mo is etong 25. Ito yung base niya. Yan dapat yung base mo. So, area is base times height. Ang base mo ay 25. Height is 13.59 equals sa 339.75 square inches. Kasi naka-inches tayo, tapos area. Okay. Meron pa pala alternate solution using yung isang formula ng area, AB sin theta. Okay, ang theta mo ay 65. So, AB sin 65. Sir, magkaiba naman. Okay lang yan. Okay lang yan. Kahit pa nga 340 square inches yung sagot mo, tama pa rin yun. Okay, tama pa rin yun. Okay, now we move to trapezoid. Trapezoid naman tayo. Tapos na tayo sa parallelogram. See. Mali ata yung nalagay ko dito. Mali yan. A parallelogram with one pair of parallel sides, that is wrong. It should be a quadrilateral. Mali itong parallelogram. Dapat a quadrilateral. Kasi a trapezoid is not a parallelogram. A quadrilateral. Ulitin ko na lang mamaya kapag isesend ko tong PowerPoint as well as itong YouTube link. Quadri. Ano ba yan? Tensya na guys. Time check. Ano ng oras? Tas just na ata. Quadrilateral. Not parallelogram. Okay? So, a trapezoid is a quadrilateral with one pair of parallel side. Kanina, si parallelogram, 2 pairs. Ngayon, si trapezoid, 1 pair lang yung parallel. Ayan parallel si A and B. Itong dalawang sides niya sa gilid, hindi yan parallel kasi hindi sila magkapantay or hindi same yung kanilang slope. Okay, sa trapezoid, kakailanganin natin dyan yung height. Kasi yung area ng trapezoid is given by the formula 1/2 A plus B times height. Ayan lang, isa lang yung formula natin. Okay? Now, we move to trapezium. Trapezium. Okay, trapezium. Mali na naman to. A quadrilateral dapat. Tignan ko na lang mamaya. A quadrilateral with no pair of parallel sides. Walang pair. Excuse me. Si parallelogram, 2 pairs. Si trapezoid, 1 pair. Si trapezium, 0 pair. Wala siyang kapares. So, siya ay lonely. Okay, shape ni trapezium, ayan. Di lang ganyan basta walang parallel side. Tapos 4 sides. Okay? Sa trapezium, meron tayong diagonal. Tawagin nating E1 at E2. Hindi na D kasi D na yung yung pang-apat na side dito. D na. So E na lang, E. Pero diagonal pa rin 'yan, no? Diagonal. So formulas natin. Yung formulas kay trapezium, yun lang din yung general formulas kay quadrilateral. Yung tatlo kanina na pagkahaba-haba, ayan yan lang din yung kanyang formula. Ay. Buti na lang open formula kayo, sobrang dami ng formula. So, ito, again, si A plus C dito, guys. Sum lang yan ng opposite angle. Sum of any opposite angle. Okay? Kapag may sinabing sum of opposite angle, A plus C na agad yun. When we say opposite angle again, yung magkabilang angle. Pwedeng ito, pwedeng ito. Uy, di na naglalag. Tapos natin yung export ko. Opposite angle, magkabilang angle. Makita natin mamaya. Example, number 6.
Yun, Michelle has a garden that is shaped like a trapezoid. The trapezoid has a height of 3.4 meters and the bases are 8.2 meters and 5.6 meters. How many square meters will be available to plant? Ang tanong, how many square meters? So that is area. Okay, area yung pinapahanap, square meters. Now, i-drawing muna natin. Meron daw tayong trapezoid. Yung height niya daw ay 3.4. So, height yan. Yung bases niya daw ay 8.2 at 5.6. When we say bases, yun yung parallel side ng trapezoid. So, 8.2 tong taas. 8.2 tong baba. Sorry. And 5.6 tong taas. Area lang naman yung pinapahanap. Napaka-basic. Area ng trapezoid ay 1/2 A plus B times H. Direct substitution. A is, kahit saan dyan yung A nyo. Kahit sa 8.2 or 5.6, okay lang yan. 5.6 plus 8.2 is 1/2 5.6 plus 8.2 times 3.4. So that is equal to 23.46. Guys, kapag input nyo sa calcu, wag nyo na ilagay si 1/2. Ang gawin nyo, 0.5 na lang para wag ang dami nyo pang pinipindot eh. 0.5 times 5.6 plus 8.2 times 3.4. Boom. Kapag ganyan yung lumabas na fraction, ipindot nyo lang tong SD. SD or FD sa ibang calcu. SD or FD. Lumabas ito yung 3.6. SD. Okay. Okay. Last example tayo. Number 7. A vacant lot along Arellano Extension has the shape of a trapezium having sides of 8 meters, 12 meters, 18 meters, and 20 meters. Excuse me. If the sum of the opposite angles is 230 degrees, find the area of the lot. Okay guys, pag may nabasa kayong sum of opposite angles, yun na agad yung A plus C doon sa maabang formula. Drawing muna natin, meron daw tayong trapezium na lot. Yung measurement niya daw ay 8, 12, 18, 20. Again, given sa atin ang sum of opposite angles, 230 daw. Kapag may given na sum of opposite angles, itong formula na yung gamitin nyo. Yung may S. Kasi itong sum of opposite angles, guys, ito na yung A plus C dito. Sa loob. Okay. So, solve muna natin si S, si semi-perimeter. Ano ba si S? Semi-perimeter yan na. Ibig sabihin, 1/2 ng perimeter. Kalahati ng perimeter si semi-perimeter. So, i-add mo tong 4, tapos hatiin mo. Yun lang yung semi-perimeter. Ayan. Sum nung 4 divided by 2. 8 plus 12 plus 18 plus 20 divided by 2, that is equal to 29. Buha na si S. Again, yung A plus C natin dito is yung 230 na. Kasi sum of opposite angles, 230. Now we substitute all of the given. Okay. Ito ulit yung formula natin. I-substitute natin lahat. Si S ay 29. Si A plus C ay 230. Si A, B, C, D ay 8, 12, 18, 20. Magiging ganyan yan. Okay. Pag in-input sa calcu, makukuha dyan 170.8. I-try natin sa calcu paano yung input. So that is square root quantity 29 minus 8. Diretsuin ko na, 29 minus 8 is 21 times 29 minus 12 is 17 times 29 minus 18 is 11. 29 minus 20 is 9. Okay. Minus 8 times 12 times 18 times 20. Sir, paano input yung cosine squared?
Okay, sa last nyo squared guys. Cosine muna kayo. Tapos 1/2 is 0.5 times 230. Dito nyo siya square. Okay. So, dapat same lalabas dyan. Kung same, ayan o. 170.79 or 170.8 square meters. Okay. Final answer. Square meters ba? O baka naka-inches? Square meters. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo and good luck sa inyong midterm exam. Hindi na tayo mag-meet sa Tuesday kasi wala kayong pasok. Okay. Tuesday is October 24. Wala kayong pasok nun kasi may seminar kami. So, bye-bye. God bless and see you when I see you.